oras ng break. Nasa hardin ng kanilang paaralan ang 12 taong gulang na batang babae na si Yani. Tahimik na nag-iisa sa isang sulok, pinagmamasdan ang mga bulaklak. Subalit hindi nagtagal, lumapit ang isang grupo ng mga kaklase niya at nangunguna rito si Mateo. Ang batang laging tila may hinahanap na dahilan upang siya ay kutyain. Tignan niyo yan, parang lagi na lang tahimik si Yani. Baka naman aswang talaga yan, kaya walang kaibigan. Hindi ako aswang, Mateo. Gusto ko mapag-isa, kaya wala kayong pakialam. Aba, marunong palang magsalita si Yani. Akala ko pag tuluyan ka nagalit, lalabas sa mga pangil mo. Wala akong kailangan na patunayan sa inyo. Ano, takot ka ba sa mga tao kaya tahimik ka na lang palagi? Baka natatakot kang lumabas ang tunay mong anyo. Hindi mo alam ang sinasabi mo kaya layuan niyo ako. Gusto ko mag-isa. Ano nga ba ang alam mo? Pustahan tayo, hindi ka naman talaga tao eh. Sige nga, patunayan mo nga na hindi ka aswang. Sinabi ko na, wala akong kailangan na patunayan. Ano, baka natatakot ka lang lumaban. Kaya ka walang kaibigan kasi lagi kang tahimik na parang may tinatago eh. Mas mabuti pang walang kaibigan kaysa may kaibigan gaya mo. Hulo, nagalit na si Yani oh. Baka sumigaw na yan ng malakas gaya ng isang ibon. Mateo, tigilan mo na ako. Ayoko nga tumigil. Bakit? Baka kapag tuluyan ka na kasing nagalit, maging tunay kang aswang, ha? Sige nga, magpakita ka ng pangil. Ayoko may masamang mangyari. Kaya bago ka magsalita ng kung ano-ano, isipin mo muna. Narinig niyo yun? Parang nananakot si Yani. Baka naman may balak tong gawin sa atin, mga tol. Baka oras na para matakot kayo. Pero hindi sa akin, kundi sa sarili niyong asal. Walang magtatanggol sa'yo. Wala ka na ngang kaibigan. Wala ka rin mga magulang. Kawawang bata. Hindi mo alam ang buhay ko, Mateo. Wala kang karapatang sabihin yan. Bakit? Totoo naman ah. Kawawa ka nga, Yani. Lagi kang nag-iisa. Walang magtatanggol. Kung aswang ka talaga, siguro matagal ka nang pinabayaan ng mga magulang mo dahil wala kang kwenta. Huwag mong idadamay ang mga magulang ko sa kalokohan mo. Oo, ayan. Galit na galit. Ano, tatakutin mo kami? Hindi naman talaga totoo na aswang ka, di ba? Takot ka lang lumaban. Mas pipiliin ko pang mapag-isa kaysa sumama sa mga taong katulad mo. Kung sa tingin mo, wala akong kakampi, baka mali ka. Aba, may banta pa? Sino naman ang kakampi sa'yo, ha? Wala ka ngang kaibigan eh. Sige nga, ipakita mo nga kung anong kaya mo kung aswang ka talaga, Yani. Darating ang panahon. Makikita mo kung sino talaga ang may dahilan para matakot. Huy, saan ka pupunta? Huy! Umuwi ng bahay si Yani. Saktong wala silang klase dahil absent ang guro nila. Pagdating ng bahay, kinumusta si Yani ng Lolo Dennis at Lola Betty niya. Si Lolo Dennis at Lola Betty ang nag-alaga kay Yani nang mamatay ang mga magulang nito. Nagpanggap siyang okay siya dahil ayaw niyang mag-alala ang lolo at lola niya. Magandang hapon po, Lola, Lolo. Kumusta kayo rito? Mano po? Okay lang kami, Apo. Ikaw, kumusta ka? Okay naman po. Alam niyo ba, perfect ako sa math kanina. Ang galing-galing talaga ng apo ko. Walang kupas ang kagalingan. Sakto lang naman po, Lolo. Tsaka mana sa'yo to. Congrats sa'yo, Apo, ha. Ipagpatuloy mo pa. Siyempre naman, apo. Mana ka talaga sa amin ng lola mo. Pero hindi lang sa galing, ha. Pati sa bait. Salamat po, Lolo. Kaya nga po, ayokong bigyan kayo ng problema. Basta po, para sa inyo, gagawin ko ang lahat ng makakaya ko. Naku, Apo,
Basta't mahal na mahal ka namin ng lolo mo. Huwag kang mag-alala sa amin. Kami dapat ang nag-aalala sa'yo. Sabihin mo lang kung may problema ka, ha, Apo? Opo, Lola. Promise po, okay lang talaga ako. Ayoko kayong pag-alalahanin. Kaya nga po, pagdating sa school, ginagawa ko ang best ko para mapasaya kayo. Salamat, Apo. Alam naming mahirap din para sa'yo. Pero tandaan mo, nandito kami ng lola mo palagi. Kahit ano pang magyari, hindi ka namin pababayaan. Salamat po, Lolo, Lola. Sobrang mahal na mahal ko rin po kayo. Araw ng Sabado, sumama si Yani sa lolo at lola niya sa bukid. Tumulong siya sa pag-aani ng mga aanihin. Habang nasa gulayan sila, seryoso silang nag-uusap. Hindi ka na lang sana sumama, Apo. Ginawa mo na lang sana yung mga assignment mo. Okay lang po, Lola. Hindi naman masyadong mahirap ang mga assignments ko. Uuwi lang tayo ng maaga, ha? Para makapagsagot ka sa mga assignment mo. Okay lang, Lolo. Linggo pa naman bukas. Lola, may tanong ako. Ano yun, Apo? Bakit may mga taong mapanghusga? Tsaka, hindi ba sila masaya sa buhay nila? Kaya maninira at mga api na lang sila? Ay, naku, Apo. Bakit mo ba naitanong yan? Wala lang, sagutin mo na lang po. Alam mo, Apo, may mga taong mas pinipiling sakta ng iba kasi may mga bagay din silang hindi kayang harapin sa sarili nila. Minsan, yung pagiging mapanghusga nila paraan para itago ang sarili nilang takot at insecurities. Tama ang lolo mo, Yani. Minsan kasi, hindi lahat ng tao ay masaya sa buhay nila. Yung ibang tao, mas pinipili nilang manira dahil hindi nila makita ang kagandahan sa sarili nilang buhay. Kaya pala, Lola. Kasi minsan talaga, hindi ko maintindihan kung bakit kailangan nilang maging ganun. Apo, basta tandaan mo, kahit ano pa ang sabihin o gawin ng iba, huwag mong hayaang baguhin nila ang pagiging ikaw. Ipagpatuloy mo lang ang pagiging mabuti at huwag mong pababayaan ang sarili mo dahil lang sa kanila. Tsaka Yani, tandaan mo na ang tunay na lakas ay hindi laging sa pagsagot o paghihiganti. Minsan, ang pagiging tahimik at pag-intindi ang mas matapang na bagay na pwede mong gawin. Salamat po, Lolo, Lola. Ang swerte ko po talaga na kayo ang nandito para sa akin. Hindi ko po alam kung anong gagawin ko kung wala kayo. Apo, maswerte rin kami dahil ikaw ang apo namin. Mahal na mahal ka namin, tatandaan mo yan. At kahit anong mangyari, nandito lang kami ng lolo mo para sa'yo. Tama ang lola mo. Basta't magtiwala ka sa sarili mo, Apo. At huwag kang magpapaapekto sa sinasabi ng iba. Sa dulo, yung mabuting puso mo ang mahalaga. Saka Apo, ipapaalala ko lang sa'yo ha, na kapag may mang-aapi sa'yo, pigilan mo ang sarili mo. Bakit po? Kasi maaring ikamatay mo kapag nalaman ng ibang tao ang sikreto mo. Yung pagiging aswang po? Oo. Kaya importante, Apo, na matutunan mong kontrolin ang sarili mo. Hindi mo kailangang patunayan ng kahit ano sa mga nananakit sa'yo. Oo, Yani. Mas mabuti na ang maging maingat. Minsan, mas ligtas na magpanggap kaysa ipakita ang tunay na anyo mo, lalo na't hindi lahat ng tao ay makakaintindi. Pero Lola, Lolo, hindi ba unfair na kailangan kong itago kung sino talaga ako? Mahihirapan kang ipaliwanag, Apo. Kung minsan, hindi lang takot, kundi galit ang mararamdaman ng mga tao kapag nalaman nila. Mahabang panahon na ang lumipas, Apo. Pero ang takot ng mga tao sa mga aswang ay hindi nagbabago. Kaya mas maigi na ikaw na lang ang magsakripisyo
para sa kaligtasan mo at ng pamilya natin. Naiintindihan ko po. Pero mahirap din po. Parang hindi ko masabi ang lahat ng nararamdaman ko. Apo, nandito kami ng lolo mo para makinig sa'yo. Kahit kailan, hindi ka nag-iisa. Lahat ng hirap at sakit na nararamdaman mo, pwede mong ibahagi sa amin. At tandaan mo, Yani, sa loob ng pamilya, ikaw ang totoo. Sa labas, kailangan mo magpanggap. Pero dito sa atin, ikaw ay ikaw. Walang ibang kailangang itago. Salamat po, Lolo Lola. Sa inyo lang po ako nakakaramdam ng tunay na pagmamahal at pagtanggap. Basta, uulit-ulitin ko, Yani. Mahal na mahal ka namin. At kahit ano pa ang anyo mo, ikaw pa rin ang aming apo. Oo, Yani, huwag mong kakalimutan. Kasama mo kami sa lahat ng laban mo. Araw ng Lunes, pumasok na naman sa eskwela si Yani. Tinutokso na naman siya ni Mateo at ng mga kaklase niya. Magandang umaga, Aswang! Tigilan mo ako, Mateo. Huwag mo sirain ang araw ko. Uy, nagagalit si Yani. Sinabing huwag mong sirain ang araw ko. Huwag ka nagalit. Pwede bang ayusin mo na lang ang sarili mo? Huwag mo akong pakialaman. Bakit? May tinatago ka bang sikreto? Kaya ka ba laging mag-isa? Baka naman may lumabas na pangil sa galit mo. Anong pangil na pinagsasabi mo? Ano bang problema mo? Wala ka na bang ibang magawa kundi asarin ako? Kasi naman ang weird mo eh. Parang wala kang kaibigan. Baka naman talaga nakakatakot ka kaya walang gustong lumapit sa'yo. Kung wala akong kaibigan, problema ko na yon. Hindi kita inaano, Mateo. Kaya sana, tigilan mo na ako. Hala, defensive si Yani oh. Siguro nga may tinatago kang hindi namin alam. Wala akong tinatago. Siguro, mas mabuting wag mong husgahan ng mga tao nang hindi mo sila kilala ng lubos. Aba, ang tapang mo ah. Baka sa isang araw, bigla ka nalang maglaho at bumalik bilang aswang. Kung isa nga akong aswang, talagang magbabalik ako para asarin ka. Takot ka lang aminin. Sige na, umamin ka na. Umayos ka, pwede. Huwag mong gamitin ang takot ng iba para lang makaramdam ka ng kapangyarihan. Ouch! Ang lalim ng sinabi mo, Yani. Baka naman ikaw lang ang natatakot sa sarili mo. Ang totoo, hindi ako natatakot sa sarili ko. Mas natatakot ako sa mga kagaya mong hindi marunong rumespeto. Naku, ang drama mo naman. Pero sige, titigilan kita. Kung kaya ko. Sa labis na lungkot ni Yani, pumunta siya sa isang taniman ng mga gulay na may maliit na kubo. Tahimik at walang tao. Sa kanyang pagmumuni-muni, hindi niya napigilang magpalit ng anyo dahil sa galit sa mga nambubuli sa kanya. Naging aswang siya. Ang tawag sa kanilang lahi ay kuwagbag na may kakayahang magpabilis ng lipad at galaw. May nakakatakot na huni, matatalim na tuka at naglalagas ang mga balahibo. Pinilit niyang pigilan ang kanyang sarili dahil sa tuwing nagpapalit siya ng anyo ay hirap na hirap siya, uhaw sa dugo at laman. Sa gitna ng tahimik na kagubatan, unti-unting nagiging matindi ang uhaw ni Yani. Hindi na niya napigilan ang sarili. Lumapit siya sa walang malay na baboy ramo. Pinagmamasdan ang bawat galaw nito habang nagpapalit ang anyo niya. Ang kanyang mga matay nagliliyab sa gutom at ang mga balahibo niya ay naglalagas habang naging mas malaki at mas matindi ang kanyang anyo bilang isang kuwagbag. Habang binubuksan ng matatalim niyang tuka, ramdam niya ang kakaibang lakas na bumabalot sa kanya. Pero kasabay nito ang bigat ng pag-alam sa kanyang kapalaran bilang aswang. Hindi niya gustong maging ganito.
Ngunit sa bawat paglapa niya sa laman ng baboy ramo, tila nawawala ang kanyang takot at bumabalik ang kanyang lakas. Matapos ang ilang saglit, nagbalik siya sa kubo, taglay ang pakiramdam ng kasiyahan at pagkabusog. Tahimik siyang nagbalik sa kanyang anyo bilang tao. Si Yani. Tumitig sa kanyang mga kamay at napabuntong hininga. Mabilis siyang umuwi sa bahay nila. Nadatnan niyang nasa kusina ang lola niya. Pagkapasok pa lang ni Yani sa kusina ay bigla siyang bumagsak. Hinang-hina sa sarili. Lola? Apo, ano nangyari sa'yo? Dennis, tawagin mo si Rose. Mainit si Yani. Oo, pupuntahan ko na. Apo, bakit ba? Anong nangyari sa'yo? Sumama na naman ang loob mo kaya nanghihina ka. Saka mainit ka. Manang Betty, ano na namang nangyari kay Yani? Eto, hawakan mo. Mainit siya eh. Oo nga, may lagnat siya. Pakikuha na lang ng mga gamot. Eto, dapuan mo na siya ng tuwalya na may suka. Apo, gagamutin ka na. Hindi na siya makasalita. Ano nangyari sa kanya? Ganyan kapag nilalagnat yan, hindi na magsasalita. Hinang-hina ang katawan niya. Yani, apo, kaya mo bang sumagot? Anong nararamdaman mo? Hindi ko alam, Lola. Parang ang sakit ng ulo ko at mga bulong ng mga bata. Baka dahil sa mga nangyari sa school mo. Sige, kailangan mo muna magpahinga. Yani, ano bang nangyari sa'yo? Kung may problema ka, sabihin mo lang. Sabi nila, aswang ako. Huwag mo silang pakinggan, apo. Mga bata lang yan na hindi nakakaintindi. Lahat tayo may kanya-kanyang kwento at hindi mo kailangan mag-alala. Tama si Lola. Baka naiinggit sila sa'yo dahil sa iyong mga talento. Magaling ka, Yani. Huwag mo silang bigyang halaga. Ngayon kumalma ka. Dadalhin kita sa doktor bukas kung hindi ka gagaling. Pero dapat matulog ka na ngayon. Okay ba, apo? Okay, Lola. Rose, pakibantayan si Yani. Kung hindi siya bumuti, baka kailangan nating iwanan ng bahay mamaya. Oo, Manong Dennis. Gagawin ko ang lahat para maalagaan siya. Huwag ka mag-alala. Alagaan mo ang sarili mo, apo. Hindi ka nag-iisa. Nandito kami para sa'yo. Salamat po, Lola. Mangarap pa akong... Sige, magpahinga ka na. Magdadasal kami na gumaling ka agad. Good night, apo. Mahal ka namin. Sa gitna ng pag-aalala, tahimik na binabantayan ni Lola Betty at Rose si Yani habang iniinom ang gamot na dala ni Rose. Sa bawat dampi ng tuwalya sa noo ni Yani, ramdam ng matanda ang init ng kanyang apo at naroon ang takot na baka may kinalaman ang kanyang pagpapalit ng anyo sa pagkakasakit nito. Manang Betty, hindi kaya kailangan natin siyang ipatingin sa doktor? Parang iba kasi ang init ng katawan niya. Hindi na, Rose. Ganito lang talaga si Yani kapag nilalagnat. Mabilis namang gumaling yung batang yan eh. Basta maaalagaan lang ng mabuti. Oo nga, Rose. Nakasanayan na namin to. Maraming salamat sa tulong mo, ha? Pero kaya na namin to. Kung ganon, aalis na ako para makapagpahinga si Yani. Basta, tawagin niyo lang ako kung may kailangan pa kayo, ha? Oo, sige. Salamat talaga, Rose. Nang makaalis si Rose, bumalik si Lola Betty sa tabi ni Yani. Pinipilit na pigilan ang sariling kaba. Ramdam niyang hindi ito ordinaryong lagnat. Tila may mabigat na dahilan sa likod ng panghihina ng kanyang apo. Lola, pasensya na po. Hindi ko po napigilan ang sarili ko. Apo, huwag mong sisihin ang sarili mo. Alam kong mahirap ang dinadala mo eh. Pero kailangan mong maging matatag. Lalo na kapag may mga bagay na hindi mo kayang kontrolin. Yani,
Tandaan mong sinabi namin sa iyo, huwag mong hayaang manaig ang galit o lungkot. Dahil kapag napuno ka ng negatibong emosyon, mas mahihirapan kang kontrolin ang sarili mo. Lola, ayoko ng ganito. Gusto ko na pong maging normal tulad ng ibang bata. Minsan talaga, Apo, mahirap tanggapin ang kapalaran natin. Pero nandito kami ni Lolo Dennis mo para gabayan ka. Huwag kang mawawala ng pag-asa. Pero Lola, bakit ako pa? Bakit hindi na lang ako tulad ng ibang bata na walang problema? Ay, ang bawat tao ay may kanya-kanyang pagsubok sa buhay. Ang importante, hindi ka nag-iisa. Nandito kami, handang makinig at umalalay sa'yo. Tandaan mo, Yani, ang mga pagsubok na ito ay nagiging dahilan upang lumakas tayo. Baka nga itong dahilan kung bakit may mga espesyal na kakayahan ka. Dapat mong yakapin ang iyong pagkatao. Pero natatakot po ako. Hindi ko alam kung paano. Naiintindihan ko, Apo. Ang takot ay normal, pero hindi ito dapat maging hadlang sa iyong pag-unlad. Kapag may takot ka, huwag mong kalilimutan na may mga taong handang sumuporta sa iyo. Ilang beses na rin akong natakot sa buhay, pero laging may liwanag sa dulo ng madilim na daan. Kapag natutunan mong makilala ang iyong sarili, matututunan mo ring mahalin ang iyong kakayahan. Parang ang hirap po, Lolo. Minsan, ang pinakamahirap na bahagi ay ang simula. Pero isang hakbang lang ang kailangan mo. Kailangan mong subukan at maging matatag at hindi ka nag-iisa sa laban na ito. Salamat po, Lola at Lolo. Sasabihin ko po sa sarili ko na kailangan kong lumaban. Tama yan, Yani. Pagsikapan mo. Laging may araw pagkatapos ng bagyo. At huwag mong kalilimutan, mahal ka namin anuman ang mangyari. Huwag kang mawawala ng pag-asa at laging mangarap. May mga pangarap ka na maaaring makamit. Sige po, Lola. Susubukan ko. Ipagdasal niyo po ako. Siyempre naman, Apo. Pagsisiksikan natin ang mga dasal na yan hanggang sa makabawi ka. Ngayon, matulog ka na at hayaan mo kaming alagaan ka. Habang pinapakalma ng kanyang mga lolo at lola si Yani, nakaramdam siya ng konting ginhawa. Ngunit sa puso niya ay naroon pa rin ang takot at pangarap na balang araw ay maging malaya sa sumpang kanyang dinadala. 3 araw na siyang hindi nakakapasok sa eskwela. Lola, medyo okay na ako. Baka bukas papasok na ako sa eskwelahan. Talaga ba? Magsabi ka lang ha kung may nararamdaman ka. Huwag mong pilitin ang sarili mo, Apo. Opo, Lola. Huwag po kayo mag-alala. Parang ang tagal ko nang hindi nakapasok. Baka kung ano nang na-miss ko. Apo, hindi ka dapat magmadali. Huwag mong intindihin ang mga na-miss mo sa eskwela. Ang importante, gumaling ka ng tuluyan. Tama si Lola mo, Yani. Mas maigi nang magpahinga ka ng gusto kaysa ipilit mong sarili mo na pumasok. Pero Lolo, baka kasi sabihin ng mga kaklase ko na nag-absent ako dahil natatakot ako sa mga panunukso nila. Apo, kung sakaling bumalik ka na sa eskwela at tinukso ka na naman nila, tandaan mo lang ang mga itinuturo namin sa'yo. Ang mahalaga ay hindi mo pinapatulan ng panunukso nila, Yani. Alam nating may lakas ka, pero gamitin mo yun sa tama. Opo, Lolo. Hindi ko na po sila papatulan. Kahit minsan, gusto ko na talagang gumanti. Apo, may tamang oras at lugar para sa lahat ng bagay. Ang pinakamahalaga ay hindi mo nakalimutan kung sino ka, kahit ano pa ang sabihin nila. At tandaan mo, Yani, nandito kami at hindi ka nag-iisa. Kapag may problema ka,
lumapit ka sa amin. Maraming salamat, Lola, Lolo. Hindi ko po alam kung ano ang gagawin ko kung wala kayo. Ay naku apo, huwag kang mag-alala. Hindi kami mawawala ng lolo mo. Nagtatawanan sila sa gitna ng seryosong usapan at sa pagkakataong yun ay naramdaman ni Yani ang pagmamahal at proteksyon mula sa kanyang mga lolo at lola. Araw na ng Biyernes, pumasok na si Yani sa paaralan. Masigla siya at masaya. Uy, nandito na yung lampat sa akitin. Kung wala kang magawa, lumayo ka sa akin, Mateo. Hindi kita kailangan. Oy, maagang galit si Yani. Hindi ako galit. Hindi ko lang gusto ang panunukso mo. Di gustuhin mo na lang. Alam mo, sa daming estudyante sa paaralang ito, bakit ako lang ang tinutukso mo? Wala ka bang magawa, ha? Siyempre ikaw lang, kasi ikaw ang pinaka natatangi, Yani. Wala namang kasing ibang kakaiba katulad mo. Bakit? Anong problema mo sa pagiging iba ko? Hindi ba pwedeng maging masaya ako kahit hindi ako katulad ninyo? Kakaibang kakaiba ka talaga. Baka naman may tinatago kang sikreto. At kung meron man, bakit interesado ka? Wala lang, baka kasi may kinakatakot ka. Kaya lampa ka at palaging may sakit. Mateo, sana gamitin mo ang oras mo sa mas makabuluhang bagay. Baka mas gumaling ka pa sa pag-aaral kung hindi ka nakikialam sa buhay ng iba. Grabe ka naman. Sensitive ka talaga, Yani. Hindi ako sensitive. Natutunan ko lang na hindi magandang manakit ng kapwa para lang magmukhang masaya. Sige nga, tignan natin kung makakatagal ka sa mga panunukso ko. Hindi mo ako kayang sirain. May mga bagay akong hindi mo kayang intindihin at okay lang yun. Alam pa! Tumahimik na sabi eh. Yani, sakitin! Ayan ang bagay na apelyido mo. Tumigil ka na. Hindi ko naman sinasadya eh. Masyado ka namang sensitibo. Sensitibo? Kaya nga may mga bagay akong hindi mo dapat sinasabi. Parang hindi mo matanggap ang katotohanan. Ano bang katotohanan ng sinasabi mo? Na mahina ako? Hindi naman, pero ayaw mo kasi ng katotohanan eh. Ang ibig mong sabihin, ayaw ko sa mga panghuhusga mo. Kailangan mo lang malaman na hindi mo kailangang magpanggap. At kailangan mong malaman na hindi mo ako makikita sa iyong inaasahan. Oo talaga? Sige na, ipakita mo na sa akin kung anong kaya mong gawin. Hindi ko kailangang ipakita sa iyo ang aking kakayahan. Basta, gusto ko lang mabuhay ng tahimik. Ang boring naman yan, Yani. Paano kung magtulungan na lang tayo? Gawin natin ang klase nating mas masaya. Paano? Sa pamamagitan ng pang-aasar sa mga kaklase? Siyempre, mas masaya ang klase kapag lahat kami nagtutulungan. Pero sa ngayon, kailangan ko lang ng kaunting aliw. Galing sa'yo. Kung yan ang paraan mo ng kasiyahan, okay lang. Pero hindi ko gagawin ng mga bagay na nakakasakit sa iba para lang makasali sa inyo. Grabe, parang ang boring mo, Yani. Alam mo ba, sa ibang tao, masaya ang ganitong bagay. E di sa ibang tao na lang, mas masaya akong hindi kasama sa mga pang-aasar mo. Sige, ikaw ang bahala. Pero balang araw, makikita mong mali ka. Mas masaya ang buhay kapag masaya ka sa paligid mo, kahit anong mangyari. Ayoko na makipagtalo sa'yo, Mateo. Basta, hindi ako papayag na maging dahilan ng sakit ng ibang tao. Habang patuloy ang kanilang pag-uusap, si Yani ay unti-unting nagiging mas matatag. Kahit na ang mga salitang binitawan ni Mateo ay punong-puno ng pang-uuyam, naisip niya na hindi ito ang huling laban na kailangan niyang pagdaanan. Basta hindi mo ako matatalo sa laban na to. Patuloy ako mang-aasar hanggang sa sumuko ka.
Hindi ako susuko. Mag-aral ka na lang, baka sakaling mas maging mabait ka. Ayan, masyado ko na namang seryoso. Magpakatatag ka, Yani. At sana, dumating ang araw na maintindihan mo kung bakit ako ganito. Umalis si Yani sa harap ni Mateo. Lumabas siya sa silid at pumunta sa masukal na lugar sa kanilang paaralan. Nagpalit siya ng anyo bilang kuwagbag. Galit na galit siya dahil patuloy pa rin siyang tinutukso ng mga kaklase, lalong-lalo na si Mateo. Nang maging aswang na si Yani ay bumalik siya sa eskwelahan at sinugod ang mga kaklase niyang bully. Tinakot niya ang mga ito. Nakita siya ng maraming tao na nasa paligid at nagpulasa ng mga ito dahil sa takot. Huwag mo kami saktan! Tulong! May halimaw! Mateo, ikaw ang may kasalanan nito. Ginulo mo ang pagkatao ko, kaya ito ang ganti para tigilan mo ako. Oo, aswang ako. Isang kuwagbag na aswang. Ano, masaya ka na? Yani, ikaw? Pasensya na. Hindi naman namin sinasadya eh. Katuwa lang naman yun eh. Akala ko mabait ka, Yani. Pero hindi pala. Sinong babait sa katulad ninyong bully? Yani, hindi ko alam. Hindi ko alam na ganitong nararamdaman mo. Hindi mo talaga malalaman dahil hindi ikaw ang pinagtatawanan at minamaliit araw-araw. Hindi ko naman sinasadya eh. Akala ko biro lang lahat yun. Biro? Sa tingin mo, masaya ako sa bawat salitang sinasabi mo? Sa bawat titig ng panghuhusga? Hindi ko na ulit gagawin. Pinapangako ko, Yani. Pangako? Ilang beses na akong nakarinig ng pangako, Mateo. Yani, kalma ka lang. Hindi lahat ng tao makakaintindi sa'yo. Kung ganon, hindi ko na kailangan ng pag-intindi nila. Basta, ito ang huling beses na papayag akong apak-apakan ninyo. Habang nakatayo si Yani sa harap ni Mateo, tila nagbago ang klima sa paligid. Malamig na hangin at nakakakilabot ito. Umihip pa ng malakas ang hangin dahil sa pagpagaspas ng pakpak ni Yani. Ha? Ano na naman yan, Yani? Sinabi ko na sa'yo, hindi mo ako kayang saktan sa mga salita mo. Ngayon, ipapakita ko sa'yo kung sino talaga ako. Ibinuka ni Yani ang kumikinang niyang balahibo. Sa bawat paggalaw niya sa kanyang pakpak ay nagtatanggalan ng mga balahibo. Nagliliparan ito na parang mga karayom na itinatapon sa paligid. Ang mga naroon ay nagsisigawan at nagsisitakbuhan sa takot. Pero si Mateo ay hindi makaalis. Nanginginig ang katawan niya at pilit na nagsisiksik sa gilid ng mga halaman. Anong ginagawa mo, Yani? Tumigil ka na! Patawad na! Sinabi ko na sa'yo, may mga bagay na hindi mo kayang intindihin. Hindi lahat ng bagay ay katulad ng iniisip mo. Naiintindihan mo na ba? Ang panunukso at panghuhusga mo ay may kapalit at ang bawat salita mo ay may kasamang responsibilidad. Sige na, Yani. Patawarin mo na ako. Hindi ko na ulitin. Pangako. Sana natutunan mo, Mateo. Hindi mo kailangang saktan ng ibang tao para lang masabing malakas ka. Ang tunay na lakas ay nasa loob ng bawat isa sa atin. Pero hindi mo yun makikita kung puro panghuhusgang nasa puso mo. Pagkatapos ng pagsasalita ni Yani, ay lumipad siyang palayo at iniwan ang takot na kaklase. Nang sumunod na mga araw, pumasok si Yani sa eskwela. Ang buong klase ay tahimik. Hindi siya makapaniwala sa nasaksihan. Umupo ulit siya sa kanyang upuan na parang walang nangyaring kakaiba. Pero makalipas ang ilang sandali, dumating ang mga estudyante. Pinagbabato siya ng mga nilukot na papel. Nagalit ulit si Yani sa kanila. Pero imbis na patulan ang mga ito,
umalis na lang siya para umiwas. Pumunta siya sa kagubatan. Nagpalipas siya ng sama ng loob. Hindi alam ang kanyang gagawin sa mga taong nananakit sa kanya. Nagutom siya kaya humanap siya ng hayop sa paligid. Nakakita siya ng 2 musang, matataba ang mga ito. Kaagad niyang sinunggaba ng mga ito at ginamitan ng matatalas niyang kuko. Nang hindi na gumagalaw ang mga hayop, ay kaagad niyang nilapa. Gutom na siya, kaya sakto sa kanya ang 2 musang. Nang mabusog siya ay naglinis siya ng katawan. Umuwi siya ng bahay nila, nagsumbong siya sa kanyang lolo at lola tungkol sa naganap sa eskwelahan. Apo, anong nangyari sa paaralan? Narinig ko ang balita kay Rose. Mano po, lola, lolo? Apo, sagutin mo ang tanong ng lola mo. Hindi ko na kasi kaya ang pang-aapi nila, lola eh. Kaya nilabas ko na ang tunay kong anyo. Apo, alam mo namang delikado kapag ipinakita mo ang tunay mong anyo. Hindi lahat ng tao ay handang tanggapin tayo. Pero lola, hindi ko na kasi kaya. Ang sakit na ng mga salitang binabato nila sa akin. Pati katawan ko, binato nila ng kung ano-ano. Pakiramdam ko, wala na akong halaga sa kanila. Naiintindihan namin ang nararamdaman mo, Apo. Pero dapat ay matutunan mong kontrolin ang galit mo. Ang tunay na lakas ay nasa pagpipigil at pagtitimpi. Pero, lolo, paano ko pipigilan ang sarili ko kung araw-araw na lang nila akong sinasaktan? Apo, sa ganitong panahon, mas lalo mong kailangan ng lakas ng loob. Hindi kailangang ipakita ang anyo mo para ipagtanggol ang sarili mo. Gusto ko lang naman natigilan na nila ako, lola. Ang hirap magpanggap na kaya kong magtiis. Lahat tayo ay may pinagdadaan ng ganyan, Yani. Ang ating uri ay matagal nang itinataboy ng lipunan. Ngunit hindi ibig sabihin nito na magpapakababa tayo sa kanilang antas. Pero lolo, hindi ba't may karapatan din akong ipagtanggol ang sarili ko? Tama ka, Apo. Pero may mas mainam na paraan para gawin yon. Hindi sa pagiging mabangis, kundi sa pagpapakita ng kabutihan kahit na mahirap. Hindi ko alam kung kaya ko pa, lola. Ang bigat sa pakiramdam. Dito ka namin gagabayan, Yani. Kapag natutunan mong magpatawad at tanggapin ang sarili mo, makakahanap ka ng kapayapaan. Pero paano ko gagawin yun? Paano kung muli nila akong saktan? Dahan-dahan lang, Apo. Ang unang hakbang ay ang pagpapatawad. Hindi lamang sa kanila kundi sa sarili mo rin. Mahirap pala talaga ang maging kakaiba, lolo, lola? Oo, Apo. Pero lagi mong tandaan, hindi ka nag-iisa. Nandito kami at lagi naming pipiliing ipagtanggol ka. Makalipas ang ilang araw ay pumasok pa rin si Yani sa paaralan nila. Binaliwala ang lahat basta ang alam niya ay nagpapakatotoo siya. Habang nasa sulok ng silid ay may plano siyang naisip. Nagpasalamat siya dahil hindi naman siya tinatanong ng mga kaklase niya tungkol sa pagiging halimaw at hindi na rin siya inaapi ng mga ito. Nagdesisyon siyang mamigay ng pera dahil ito ang minsan na kinukuha ng mga kaklase niya. Tumayo siya at nagsalita sa harap. Makinig kayo. Ngayong araw na ito ay mamimigay ako ng perang pambao ninyo. Mamimigay ako ng kaunting tulong. Ha? Talaga, Yani? Oo, tsaka alam kong masisihan kayo nito. Palakpakan natin si Yani! Ang bait-bait niya pala! Kalimutan na lang natin ang lahat na nangyari ng nakaraan at mag-focus na tayo sa kabaitan ni Yani. Tara, sumunod kayo sa akin. Ha? Saan tayo pupunta? Di ba mamimigay ako ng pera? Kaya sumunod kayo sa akin. Alam niyo ba yung maliit na kubo sa likod ng paaralan natin? Doon sa may bakod. Oo, alam namin. Tara, doon ako mamimigay. Nandoon kasi ang alkansya ko.
Bakit doon? Doon ka ba nakatira? Hindi ako nakatira doon. Wala ng tao doon kaya kapag wala ako sa mood, doon ako tumatambay. Doon ko ibinaon ang alkansya ko kasi alam kong walang kukuha nun doon. Ganun ba? Sige na nga. Tara na! Lakad tayo ng mabilis para makarating tayo kagad. Aba, excited ka yata magbigay ng pera, Yani. Bakit naman hindi? Alam kong matutuwa kayo. Basta, tiyakin ninyong wala kayong ibang gagawin kundi sumunod lang ha. Oo na, Yani. Promise, susunod lang kami. Oh, yan. Dito na tayo. Pumasok kayo at maghintay saglit. Kukunin ko lang alkansya ko. Ang dilim naman dito, Yani. Hindi ka ba natatakot pumunta dito mag-isa? Sanay na ako dito. Ako pa bang matatakot? Yani, bakit mo sinara? Anong ibig sabihin nito? Alam ko kung ano lang ang habol ninyo sa akin. Puro panlalamang. Kaya ngayon, narito kayo sa lugar kung saan kayo magmumuni-muni. Ano? Yani, palabasin mo kami! Wala kaming ginawa sa'yo ngayon! Ngayon, oo. Pero hindi ninyo inaalala ang ginawa ninyo sa akin noon? Kaya ngayon, dyan kayo muna at pag-isipan ang lahat ng yon. Yani, hindi kami matutulungan ng ganito. Hindi ganito ang kabaitan na gusto mong ipakita, di ba? Kabaitan? Alam kong kabaitan ang kailangan. Pero minsan, kailangan din nilang matutunan ng leksyon. Nagpalit ng anyo si Yani habang nasa harapan ng mga bully niyang mga kaklase. Naging aswang nakwagbag si Yani. Kumuha siya ng isang buhay na manok na naligaw doon, sa kanya nilapa at harap-harapang ipinakita sa mga kaklase. Yani, anong ginawa mo sa manok? Simple lang, nilapa ko. Ganito ang mangyayari sa inyo kapag patuloy niyo akong inaapi. Nakita niyo to? Magiging katulad kayo sa ginawa ko dito sa manok. Teka lang, kuha pa ako ng isa. Tatakas tayo dito. Teka lang, maghintay kayo. Nang bumalik si Yani sa silid, ay wala na ang mga kaklase niya. Tumakas na ang mga ito. Kaya nagwala siya. Hinagis niya ang mga bagay sa loob ng kubo. Bumalik kayo dito, hindi pa ako tapos. Shh, huwag kayo maingay. Uy, naririnig ko kayo. Humuni si Yani kaya dali-daling tumakbo ang mga kaklase niya. Takot na takot kay Yani. Isa na rito si Mateo na nagkandara pa dahil sa labis na takot. Uy, Mateo, halika rito. Yani, tumigil ka na. Promise, hindi na kita apin. Promise? Ilang beses mo na bang sinabi yan? Yani, hindi mo na kailangan gawin to. Hayaan mo na lang kaming umalis. Bakit? Dahil ba akong tinutokso nyo? Hindi ko ba karapat-dapat na ipagtanggol ang sarili ko? Oo, karapat-dapat ka. Pero hindi mo naman kailangan ganyanin ang lahat ng tao. Ilang beses ko nang sinubukan ng kabaitan. Pero ano nangyari? Puro pang-aapi. Tingin mo, ang simpleng sorry, sapat na para kalimutan ang lahat? Yani, sinasabi ko lang na wag mo nang isipin ang mga yun. Magsimula tayo ulit. Gusto ko talagang ayusin ang lahat. Magsimula ulit? Kayo ang mga taong nagpasakit sa akin. Paano ko ito magagawa? Alam ko mahirap ang sitwasyon natin. Pero sa tingin ko, kung susubukan mong bigyan ng pagkakataon ng sarili mong kalimutan ang nakaraan, makikita mong may ibang tao na handang tumulong sa'yo. At paano kung hindi mo matupad ang pangako mo? Paulit-ulit lang itong mangyayari. Magtiwala ka sa akin, Yani. Iba na ako. Hindi ko na kaya masaktan ka ulit. Sige, pero kailangan mong patunayan yan. Isang pagkakamali at wala ng pagkakataon. Sige, gagawin kong lahat. Ipapakita ko sa'yo na nagbago na ako. Hindi na kita aapihin. Sige,
Pero isang pagkakamali mo lang. Okay, challenge accepted! Ayos. Pero tandaan mo, hindi madaling kalimutan ng mga sugat. Yun ang dahilan kung bakit kailangan natin ng isa't isa. Kaya, anong plano natin mula dito? Magkakaroon tayo ng bagong simula. Pero dapat mong ipakita sa akin ang iyong tunay na hangarin. Nang makabalik ang ibang kaklase ni Yani sa silid-aralan, ay ipinagkalat ng mga ito na halimaw si Yani dahil nakita nila itong lumapa ng hayop. Kalat na kalat sa buong lugar ang pagiging halimaw ni Yani. Imbis na magbagong simula na siya ay mas lalo siyang pinagalit. Naniwala ang mga ibang estudyante kaya mas lalong marami ang nagalit kay Yani. Dali-daling umuwi si Yani sa bahay nila. Dapat na malaman ng lolo at lola niya ang nangyari. Bumili muna ng papel si Yani dahil may mga assignment siya na aasikasuhin, pero laking gulat niya na maraming tao sa bahay nila. Sinugod ang lola at lolo niya ng mga taong galit na galit. Sa galit ni Yani sa mga ito, kaagad siyang nagpalit ng anyo bilang kuwagbag. Mabilis siyang lumipad patungo sa bahay nila. Nang paparating siya sa bahay ay humuni siya ng nakakabingi. Agad na lumingon ang mga tao sa kanya. Kailangan niyang iligtas ang lolo at lola niya. Nagpakitang gilas siya. Nilabas niya ang lahat ng kakayahan niya. Huwag niyong saktan ang lolo at lola ko! Ako ang saktan niyo! Huwag niyong subukan na saktan ang lola at lola ko! Makikita niyo talaga! Isa ka pa, Aling Rose! Ikaw ang may pakana ng lahat ng ito! Ipinagkalat mo sa kanila! Dapat lang, kasi mga halimaw kayo! Kung halimaw kami, ano ka? Isa ka sa mga dahilan kung bakit kami naging ganito! Ikaw ang tunay na halimaw, Yani! Paano mo kami nagagawang takutin? Hindi ko gustong takutin kayo, pero sinaktan niyo ako at ang mga mahal ko. Ngayon, walang makakasakit sa kanila. Yani, kumalma ka! Hindi ito makakabuti sa'yo! Gusto ko lang silang iligtas. Alam ko pero kailangan natin silang kausapin ng mahinahon. Wala akong intensyon na saktan ng mga lolo at lola mo, Yani. Pero natatakot kami sa'yo. Natatakot kayo sa akin? Bakit? Dahil sa kung ano ako? Oo, kasi iba ka. Nakita namin kung paano mo sinaktan ng iba. At anong ginawa ninyo sa akin? Ano nangyari sa akin dahil sa mga sinabi nyo? Inaapi? Sinaktan? Diba? Ang mga tao hindi palaging makakaunawa. Pero nandito ako. Handa akong makinig. Ang hirap. Kahit nangako ka. Pero anong ginawa mo? Pinagkalat mo sa lahat na halimaw ako. Pasensya na kung hindi ako tumupad sa usapan. Yani, hindi ko kaya mawala ang mga kaibigan ko, pati mga bata. Pero naiintindihan ko ang sakit na dinaranas mo. Sa tingin mo, kaya pa nating ayusin ito pagkatapos ng ginawa niyo sa akin? Oo, magsimula tayo. Dapat tayo makipag-usap, hindi mang-away. Pasensya na, Yani. Hindi ko naisip ang nararamdaman mo. Walang hiya kayo! Puro kayo pangako! Nagsitakbuhan ang mga tao, takot na takot. Agad na nag-anyong tao si Yani. Nilapitan niya agad ang lolo at lola niya. Apo, okay ka lang ba? Opo, Lola. Kayo ho ba, Lolo? Okay lang kami ng lola mo, Apo. Salamat at niligtas mo kami. Salamat, Lolo. Gusto ko sanang ipagtanggol kayo. Pero natatakot ako sa mga tao. Hindi mo kailangang mag-alala, Apo. Ipinakita mo kung gaano ka katatag. Napakahusay mo. Tama si lola mo. Pero sana'y magkaroon tayo ng pagkakataong makipag-usap sa mga tao. Kailangan nilang maunawaan kung sino ka talaga. Oo nga, pero paano natin sila mahihikayat? Takot sila sa akin. Maaaring kailangan nilang makita ang iyong mabuting puso. Huwag tayong magpadala sa takot. Mahalaga ang pagkakaintindihan.
Nandito tayo para sa isa't isa. Magpakatatag ka, Yani. Palagi kaming nandito para sa'yo. Salamat, Lolo at Lola. Gusto ko talagang ipakita sa kanila na hindi ako masama. Pwede kang magsimula sa pamamagitan ng pag-imbita sa kanila sa isang pagtitipon. Ipahayag mo ang iyong saloobin. Opo, pwede tayo magkaroon ng isang araw ng pag-uusap at palitan ng ideya. Mahalaga ang komunikasyon, Apo. Ang mga tao ay mas magiging handang makinig kapag nakikita nilang handa ka ring makipag-usap. Ano man ang mangyari, nandito kami para sa iyo. Huwag kang matakot. Salamat, Lola. Magsasagawa ako ng pagtitipon. Kailangan ko lang ipakita sa kanila kung sino talaga ako. Hindi lang bilang isang aswang, kundi bilang si Yani. Mahalaga ang pagiging tapat sa iyong sarili, Apo. Iparamdam mo sa kanila ang iyong tunay na pagkatao. Opo, Lolo. Handa na akong ipakita sa kanila ang aking totoo. Salamat sa suporta. Matapos ang mga nangyari ay nagbago na sana ang pananaw sa buhay ni Yani. Pero naging masama lang ang tingin niya sa mga tao. Hindi siya makalimot sa mga nangyaring pang-aapi at pananakit ng mga tao sa paligid. Mas lalong sumama ang ugali niya. Bakit ko sila dapat patawarin, Lola? Paulit-ulit lang ako nasaktan ng mga tao. Naiintindihan ko, Apo. Mahirap kalimutan ang mga bagay na yon. Pero ang sama ng loob ay hindi makakabuti sa'yo. Yani, ang galit ay parang tinik na patuloy na sumasakit sa puso. Kung hindi mo ito ilalabas, ikaw ang masasaktan. Pero paano kung hindi ko na mapakita sa kanila ang totoo? Parang gusto ko na lang magalit sa lahat. Ang galit ay isang natural na damdamin. Pero huwag mong hayaan ito ang magdikta sa iyong pagkatao. Pwede mo itong gamitin upang maging mas matatag. Oo, Yani. Maaaring makilala mo ang iyong sarili sa pamamagitan ng mga pagsubok. Ang mahalaga, ang iyong reaksyon sa mga ito. Pero nagbigay na ako ng pagkakataon sa kanila. At ginulo lang nila ako. Wala silang pakialam sa nararamdaman ko. Hindi lahat ay katulad ng mga bully, Yani. May mga tao ring handang makinig at umintindi. Huwag mo silang ikategorya batay sa ilang masamang karanasan. Tumingin ka sa mga tao sa paligid mo. Hanapin ang mga may mabuting puso. At huwag isara ang iyong sarili sa mga pagkakataong pwede kang makahanap ng tunay na kaibigan. Kailangan kong subukan, pero ang hirap. Oo, mahirap, pero hindi imposibleng bumangon mula sa mga sugat. Alalahanin mo na hindi ka nag-iisa. Kasama mo kami palagi at handa kaming tumulong sa iyo. Sige, susubukan ko pong buksan ang sarili ko sa ibang tao. Pero hindi ako magpapadala sa mga masamang tao. Yan ang tamang pananaw, Yani. Ang pagsubok ay bahagi ng buhay. At lagi tayong nandito para kay Yani. Sa apo natin. Gabi na ay hindi pa tulog si Yani. Tulog ang mga tao. Naglibot siya sa paligid hanggang sa nanlapa siya ng mga nakasalubong niyang hayop tulad ng mga aso. Sari-saring hayop ang nilapa niya. Nasisiyahan siya sa kanyang ginawa kaya pinagpatuloy niya ito. Kinabukasan, pumasok siya sa eskwela. Tahimik sa loob ng silid dahil siya pa lang ang tao, pero nagulat siyang pumasok ang grupo ng mga bully. May dala itong papel. Binato siya. Takot ang mga bully kay Yani pero patuloy pa rin ang kanilang pang-aapi. Nagsisigawan ang mga kasama ni Mateo. Yani, lampas, sakitin, maputla, halimaw! Tumigil kayo, mga walang hiya! Hindi kami titigil! Halimaw ka! Halimaw! Tama na, ano bang kasalanan ko sa inyo? Kasalanan mo? Kasalanan mong nandito ka na pinapaligiran mo kami ng kamalasan dahil halimaw ka! Hindi ako halimaw. Isa akong tao katulad ninyo. Tao? Kung tao ka, bakit ganyan ang itsura mo? Tsaka yung pinapakita mo? Bakit hindi ka namin gusto? Bakit?
Kailan ba kita ginusto? Kung ganito lang din pala ang pagtingin ninyo sa akin. Kasi Yani, hindi ka dapat nandito. Lahat ng nandito ay ayaw sa'yo. Masaya ka ba, Mateo? Masaya ka bang saktan ako? Bakit ka lumalapit? Natatakot ka ba? Kung sa tingin mo, natatakot ako sa inyo, nagkakamali ka. Kung halimaw nga ako tulad ng sinasabi ninyo, anong gagawin ninyo? Ipakikita namin sa lahat na halimaw ka nga. Ay, oo nga pala, alam na ng lahat. Sige, ipakita mo ulit sa kanila. Pero tandaan mo ito, Mateo. Ang bawat galit na itinatanim mo sa akin, babalik din sa'yo. Mga kaibigan, tara na! Lumabas na tayo dito! Ako ang lalabas. Naglakad palabas ng silid si Yani. Tahimik ngunit puno ng galit at hinanakit sa puso. Alam niyang kailangan niyang maging matatag para sa sarili niya. Pero nagdesisyon siyang dumaan sa mapanganib na labanan. Bumalik siya sa silid-aralan. Sa kanyang paghuni ay dinala niya ang mga bully sa abandonadong bahay. Pinaglaruan niya ang mga ito. Tama na, Yani! Anong tama? Nung sinabi kong tama ng pang-aapi niyo sa akin, nakinig ba kayo? Yani, patawarin mo na kami. Hindi na namin ulitin, promise! Ilang beses ko na bang narinig yan sa'yo? Pero paulit-ulit mo pa rin ako inaapi. Hindi ko alam, Yani. Nagsisisi na ako. Nagsisisi ka lang dahil natatakot ka ngayon. Hindi dahil totoong pagsisisi mo. Alam mo bang wala na akong pakialam sa mga pangako mo? Yani, parang awa mo na. Hindi ko sinasadya. Hindi sinasadya. Sa bawat salita mong mapanlait, sa bawat pang-aaping ginawa mo sa akin, hindi mo sinasadya. Yani, patawarin mo na kami. Natuto na kami. Hindi ko na maibabalik ang mga araw na pinahirapan niyo ako. At kahit ilang beses kayong magmakaawa, hindi ibig sabihin na makakalimutan kong lahat ng sakit na dinulot niyo sa akin. Hindi na kami mga api, Yani. Pangako. Wala na akong pakialam sa mga pangako mo, Mateo. Naglakad palayo si Yani. Iniwan ang mga bully sa abandonadong bahay. Ngayon, dala niya ang sakit at galit. Ngunit mas alam niya nang hindi siya papayag na muling apihin ng kahit na sino. Sa kanyang paglalakad ay hindi niya inaasahang makakasalubong niya ang kanyang Lolo Dennis at Lola Betty. Sabi ko na nga ba dito ka lang namin matatagpuan. Umuwi na tayo, Apo. Sige po, Lola, Lolo. Uuwi na po ako. Mano po? Ano yung sumigaw sa loob ng bahay? Wala Lola. Pusa lang yan. May dinala kasi akong pusa dyan para minsan makasama ko. Pusa? May pusa bang nagsasalita at tumatawag ng tulong? Guni-guni mo lang yon, Lolo. Tara na po. Hindi pusa yun. Puntahan natin, Dennis. Lola, Lolo. Lola! Lolo! Nandito kami! Apo, totoo ba yung naririnig namin? Sino yung tumatawag sa amin? Wala yon, Lola. Pinaglalaroan lang siguro kayo ng guni-guni ninyo. Hindi ko yan guni-guni, Yani. Alam kong may mga tao sa loob. Lolo Dennis! Lola Betty! Tulong! Bakit may mga tao sa loob ng abandonadong bahay? Anong ginawa mo? Lola, hindi po sa lahat ng pagkakataon kaya ko magpatawad. Sila po ang mga nangaapi sa akin. Alam naming nasaktan ka, Apo. Pero hindi tamang gantihan sila ng galit. Hindi ba tinuro namin sa'yo na ang mabuting puso ang pinakamalakas na sandata? Yani, pasensya na. Hindi ko talaga alam na ganito kalalim ang sugat na nagawa ko. Hindi niyo na maiintindihan ang sakit at hirap na pinagdaanan ko. Araw-araw nila akong pinarurusahan nang wala akong kalaban-laban. Totoo, Apo. Hindi natin kayang baguhin ang nakaraan. Pero nasa iyo pa rin ang kapangyarihan kung paano mo haharapin at babaguhin ang kinabukasan. Ang puot ay parang tanikala. Ikaw rin ang hindi makakawala. Apo,
Bakit hindi mo bigyan ng pagkakataon ng sarili mong makalaya sa galit? Pero, ang sakit. Hindi ko alam kung kaya ko. Yani, hindi na namin mababago ang nagawa namin. Pero mula ngayon babawi kami kung papayagan mo. Apo, laging may pagkakataon para sa pagbabago. Minsan, kahit ang mga sugat ay may aral na dala. Sige, Lola, Lolo, susubukan ko po. Pero ayoko munang makita silang muli. Naiintindihan namin, Apo. Umuwi na tayo. Maya-maya pa ay dumating ang mga tao sa baryo. Binugbog ang lolo at lola ni Yani. Nag-anyong kwagbag si Yani. Naging mas mabangis kaysa sa dati. Walang hiya kayo. Huwag niyong saktan ng lola at lolo ko. Kumbinsihin ninyo akong maging mabait pero hindi kayo naging mabait sa amin. Yani, tama na! Maawa ka sa amin. Patawarin mo kami, Yani! Aray! Ang sakit ng kalmot mo! Nag-uumapaw sa galit si Yani. Tumitig siya ng malalim kay Mateo at Rose habang hinahaplos ang sugat ng kanyang mga lolo at lola. Maawa? Kailan ba kayo naawa sa amin? Tuwing pinapahirapan niyo ko, wala kayong awa. Bakit ngayon? Hinihiling niyo ito. Yani, hindi namin alam na ganito kalalim ang galit mo. Yani, mali kami. Nagkamali kami. Hindi namin naisip na aabot sa ganito. Ngayon niyo lang napagtanto? Ngayon lang, dahil kayo na nasasaktan? Hindi niyo naranasan ang takot at sakit na naranasan ko araw-araw. Apo, tama na. Hayaan mo na sila. Hindi natin kailangang bumaba sa kanilang antas. Pero Lola, hindi ko kaya magpatawad ng ganong kadali. Gusto ko silang makaramdam ng sakit na tulad ng dinanas ko. Apo, ang tunay na lakas ay hindi nasa paghihiganti. Nasa pagpapalaya sa galit. Alam namin na walang kapatawaran ang ginawa namin, Yani. Pero sana, bigyan mo kami ng pagkakataon na magbago. Paano ako makasisiguro na totoong sinasabi ninyo? Yani, kung mabibigyan mo kami ng isa pang pagkakataon, gagawin namin ang lahat para makabawi. Huwag niyong kalimutan ang araw na to. Dahil sa uuliting saktan ninyo ko, hindi na ako magdadalawang isip. Nang makalayo na sila Yani kasama ang kanyang lolo at lola, naramdaman niyang hindi pa rin tuluyang natatapos ang galit at paghihiganti sa kanyang puso. Alam niyang kahit nagpakumbaba ang mga tao, ang sugat sa kanyang puso ay nananatili. Apo, tama na ang galit. Kung ipagpapatuloy mo ang paghihiganti, hindi ka kailanman magiging maligaya. Pero, Lola, hindi ko sila mapapatawad sa mga ginawa nila. Lahat ng sakit at pang-aapi, hindi basta mawawala ang alaalang yun. Yani, may mga bagay na hindi natin kontrolado. Ngunit nasa atin kung paano tayo tutugon. Nakakayanan mo ang lahat ng ito dahil malakas ka, hindi dahil sa paghihiganti. Hindi man lubusang kumbinsido, nagpasya si Yani na magpahinga muna. Ngunit sa kanyang isip, alam niyang hindi siya magiging ganap na payapa hanggat hindi niya nasisiguro ang kaligtasan ng kanyang pamilya. Lumipas ang ilang araw, ngunit ang takot at galit ay nananatiling buhay sa kanyang puso. Kinabukasan, sa eskwelahan, napansin ni Yani na ang mga bully niyang kaklase na sina Mateo at ang grupo nito ay tila lumalayo at umiiwas sa kanya. Alam niya na hindi sa takot lamang nababago ang ugali ng tao. Hindi pa tayo dito nagtatapos. Kailangan ko ipakita sa kanila na hindi basta-basta ang isang tulad ko. Kung gusto nilang bumawi, kailangan nilang patunayan yon. Nang gabing yon, bumalik si Yani sa abandonadong bahay na dating kanilang pinagtagpuan. Alam niyang ang kanyang pagkatao at ang kanyang kapangyarihan ay nagbigay sa kanya ng lakas. Ngunit may bahagi sa kanya na naghahanap ng kapayapaan. Hindi nakaligtas kay Lolo Dennis at Lola Betty ang pagkawala ni Yani sa bahay ng gabing yon. Alam nila kung saan siya maaaring magpunta.
Tahimik silang sumunod sa kanya. Bit-bit ang pag-asang mahipo ang puso ng kanilang apo na puno ng galit. Apo! Alam kong nandito ka. Patawarin mo kami kung hindi ka namin kayang maunawaan ng lubos. Pero nandito kami para sa'yo. Lola, Lolo, bakit kayo nandito? Gusto ko mapag-isa. Apo, hindi kami aalis hanggat hindi ka namin nakikitang may kapayapaan sa iyong puso. Naiintindihan namin ang galit mo, ngunit hindi nito mapapawi ang sakit ng nakaraan. Paano ko sila mapapatawad, Lolo? Paulit-ulit nila akong sinaktan at inapi. Anong karapatan nilang mabuhay ng payapa habang ako'y nababalot sa takot at galit? Hindi mo kailangang patawarin sila para sa kanila, kundi para sa sarili mo. Hindi mo kayang dalhin ang bigat ng galit habang buhay. Palalayain mo ang sarili mo kapag natutunan mong bitawan ang sakit. Sa yakap ng kanyang lola, unti-unting naramdaman ni Yani ang init at pagmamahal na bumabalot sa kanya. Para bang sa unang pagkakataon, nagkaroon siya ng silong mula sa unos na kanyang nararamdaman. Paano, Lola? Paano ko mabibitawan ang sakit na ito? Apo, unti-unti. Sa bawat araw na pipiliin mong maging mabuti sa kabila ng pait, doon ka magiging tunay na malakas. At sa gabing yon, sa abandonadong bahay, nagkaroon ng munting liwanag sa puso ni Yani na puno ng dilim. Alam niyang hindi magiging madali ang paglalakbay, ngunit sa gabay ng kanyang lolo at lola, nagsimula siyang mangarap ng kapayapaan. Nang makauwi sila, ay laking gulat nila na sinunog ang kanilang bahay. Sinunog ng mga tao at ng mga nang-aapi sa kanila. Mga buwisit. Yung bahay natin! Wala na tayong bahay. Nakita nilang abo na lang ang natira sa bahay na kanilang pinaghirapan. Ang mga alaala, kasiyahan at mga sakripisyo ay naglaho sa apoy na dala ng galit ng mga tao sa baryo. Mga walang awang tao. Hinding-hindi ko sila mapapatawad. Sila ang may kasalanan nito. Apo, hindi magiging madali ang mga susunod na araw. Ngunit hindi ibig sabihin na wala na tayong tirahan ay wala na rin tayong pag-asa. Ang mahalaga, buhay tayo at magkakasama. Hindi tayo tatalikod sa hirap, Apo. Malalagpasan natin ito ng magkakasama. Pero paano tayo magsisimula ulit? Lahat na lang ay kinuha nila sa atin. Ano pa natitira sa atin? Natitira pa rin ang pagmamahal natin sa isa't isa, Apo. Kahit kailan hindi yun masusunog o mawawala. Sa harap ng abo ng kanilang tahanan, nagsimula silang magyakap. Tila ba binubuo muli ang kanilang pamilyang halos nagkahiwa-hiwalay dahil sa galit at pang-aapi ng mga tao. Apo, saan ka pupunta? Apo! Maghihigati ako, Lola. Magtago kayo. Sa mga salitang yon, nagbago ang anyo ni Yani. Ang kanyang anyo ay naging kuwagbag, puno ng galit at determinasyon. Hindi na siya ang batang naguguluhan, kundi isang mandirigma na handang ipaglaban ang kanyang pamilya. Huwag, Apo! Hindi ito ang solusyon! Ang paghihiganti ay hindi makakapagbigay sa atin ng kapayapaan! Yani, may mas mabuting paraan upang labanan ang mga ito. Hindi mo kailangang mag-isa. Kailangan kong ipakita sa kanila na hindi ako basta-basta matatakot. Ang lahat ng ginawa nila sa atin, hindi ko na kayang palampasin. Yani, hindi mo kayang dalhin ang bigat ng galit na ito. Ang paghihiganti ay magdadala lang ng higit pang sakit sa atin. Isipin mo ang mga pinagdaraanan ng ating pamilya. Habang sinasabi ito ng kanyang lola, naramdaman ni Yani ang lungkot na bumabalot sa kanyang puso. Sa kabila ng galit, may bahagi pa rin sa kanya ang naguguluhan.
Pero paano natin mapapakita sa kanilang mali ang ginawa nila sa atin? Hindi ko alam kung paano ipaglaban ang ating dignidad kung walang aksyon. Ipaglaban natin ang ating dignidad sa tamang paraan. Huwag tayong maging katulad nila. May mga tao sa baryo na handang tumulong sa atin. Huwag tayong magmukmok. Ikaw ang liwanag sa aming buhay, Yani. Hindi mo kailangang maging madilim upang ipakita ang iyong lakas. Magkaisa tayo para sa isang mas mabuting bukas. Sige po, Lola, Lolo. Maghahanap ako ng paraan na hindi magdadala ng sakit. Pero hindi ko maiiwasan ang pakiramdam na kailangan kong ipagtanggol kayo. Sa puntong yon, sa kabila ng kanyang galit, unti-unting bumalik ang liwanag sa puso ni Yani. Nagpasya siyang hindi na lang umalis sa gitna ng gulo. At huminahon naman na ang lolo at lola niya. Pinatulog na lang niya ang dalawang matanda sa puno ng mahogani dahil may ginawang upuan ang lolo niya doon. Nang makatulog na sina Lolo Dennis at Lola Betty niya, ay agad siyang tumayo. Umalis siya, naghanap ng mga hayop na lalapain. Sa puno ng mangga ay nakakita siya ng manok, sinunggaban niya agad ito. Kung ano-anong hayop ang natagpuan niya at nilapa niya. Tinipon niya ang kanyang lakas para makapaghiganti sa mga tao. Hindi niya pwedeng palampasin ang ginawa ng taong galit sa kanila sa bahay nila. Habang palakad-lakad siya sa daan, may napapansin siyang anino ng tao. Nagtago siya sa gilid ng kahoy kung saan ay madilim. Nang lumampas na ang tao sa punong pinagtataguan niya, ay nakilala niya ito. Si Mateo, ang palaging nang aapi sa kanya. Kumusta? Sino ka? Hulaan mo. Hindi ako nakikipagbiruan. Kumusta, Mateo? Ako ito, si Yani, ang palagi mong inaapi sa paaralan. Yani, anong gagawin mo sa akin? Simple lang. Lalapain kita tulad ng mga ginawa ko sa mga hayop. Yani, huwag mo akong saktan. Wala akong ginawa masama sa'yo. Hindi ba't ikaw ang nangaapi sa akin? Ngayon, gusto ko lang malaman kung anong pakiramdam na nasa kabila ng lahat ng ito. Nagbibiro lang ako. Hindi ko sinasadya. Nagbibiro? Nagbiro ka ba sa mga araw na pinagtatawanan mo ako? Hinahampas at sinasaktan. Ngayon, nandito ka, nag-iisa at takot na takot. Yani, please. Mamawa ka. Hindi ko na uulitin. Tama na. Hindi ko na kailangan ng pangako mo. Gusto kong malaman kung gaano kasakit ang mga ginawa mo sa akin. Hindi ko kayang makaramdam ng sakit. Pakiusap, huwag mong gawin to. Hindi mo ba alam? Kayo ang nagdala sa akin ng sakit at takot. Pero ngayong nandito ka, natutunan kong maging matatag. Yani, wala akong karapatan na saktan ka. Sana'y patawarin mo ko. Hindi ako sigurado kung makakalimutan kong lahat, Mateo. Pero ang tunay na pagbabago ay nagsisimula sa loob. Kaya ngayon, tingnan mo kung anong pakiramdam ng mawala ng kapangyarihan. Paano ko may papakita sa'yo na nagbago na ako? Magsimula ka sa pagtulong sa iba, sa mga taong gaya ko. Kung totoong pagnanais mong magbago, makikita mo ang paraan. Tingnan mo ang ginawa mo sa akin. Ngayon, mararamdaman mong sakit na dinanas ko. Aray, Yani, please, tama na. Hindi ko kaya makaramdam ng ganito. Hindi ba't yan ang gusto mong maramdaman? Paano mo naisip na okay lang nasaktan ako ng walang dahilan? Yani, may mga pagkakamali akong ginawa, pero hindi ko kailangan maranasan to. Paano mo nasabing hindi mo ito kailangan? Nag-enjoy ka nung pinagtatawanan mo ko, hindi ba? Oo, nagkamali ako, pero umalis na ako sa grupo. Wala na akong kasama.
Nagbago na ako! Ang mga salita ay madali, Mateo. Pero kailan mo ipapakita ang mga to? Anong magagawa mo para makabawi sa lahat ng pinsalang dinulot mo? Gagawin kong lahat. Maglalakas loob ako makipag-ayos sa'yo at sa iba pa mga naapektuhan ko. Sana bigyan mo ako ng pagkakataon. Kapag umalis ka na, ito ang huling pagkakataon mo. Pero kung muli kang babalik sa dating ikaw, alam mong hindi mo na ako makikita. Oo, Yani. Ikaw ang boss ko ngayon. Gagawin ko ang tama. Nang mga sandaling yon, nagtagumpay si Yani na ipakita kay Mateo ang tunay na mukha ng kanyang mga pagkakamali. Iniwan ni Yani si Mateo na duguan ang mukha dahil sa pagkalmot niya. Dumako si Yani sa bahay ni Aling Rose, ang tagahilot niya noon na isa rin sa mga umaapi sa kanila. Yani, anong ginawa mo dito? Simple lang. Susunugin ko ang bahay mo. Wag! Maawa ka! Maawa? Yung bahay namin sinunog nyo, hindi ba? Naawa ba kayo? Hindi ko alam ang pinagsasabi mo, Yani. Wala akong alam dyan. Magmamaang-maangan ka pa? Itong para sa'yo. Aray! Yani! Masakit! Ang sakit ng kalmot mo! Yung kuko mo! Matalim! Masakit? Kung bahay mo kaya ang sunugin ko, para mas maramdaman mo ang sakit kapag nawalan ka ng bahay. Yani! Hindi mo kailangan gawin ito. Wala akong kinalaman sa nangyari sa inyo. Huwag mong isama ang mga walang kinalaman. Wala ka bang kinalaman? Ikaw ang nakisabay sa mga bully. Ikaw ang nagpasaya sa kanila habang pinagtatawanan nila ako. Ano ang kaibahan mo sa kanila? Oo, nagkamali ako. Pero hindi ko kaya mag-isa. Kung alam mo lang na ganyan ang mangyayari, sana'y hindi na lang ako sumama. Pero nag-enjoy kayo, di ba? Tawa ka ng tawa sa mga biro nila. Nakalimutan mo na ang isang tao ay nasasaktan. Ngayon, baliktad na ang sitwasyon. Yani! Please! Nakababahala lang lahat ng ito. Hindi ba natin kaya itong ayusin na mas maayos? Hindi ito kailangan. Ayos lang ba sa inyo ang mga ayos na sinasabi mo? Kung kaya mong saktan ng iba, dapat mo ring matutunang madama ang sakit. Yani, wala akong ibang pamilya. Wala akong ibang tahanan. Kung susunugin mo ang bahay ko, saan ako pupunta? Saan ka pupunta? Ganoon din ang naramdaman ko nung sinunog mo ang bahay namin. Alam mo, masakit. Ang dami kong sinakripisyo at ikaw pa ang umapak sa akin. Alam kong mali ang mga ginawa ko. Pero sana, huwag mo lang dagdagan ng sakit. Hindi ako masaya sa mga nangyari. Nakikipaglaban din ako sa sarili kong mga demonyo. Mga demonyo? Ikaw ang gumawa ng masama sa iba. Paano mo nasasabing may mga demonyo ka rin? Hindi mo ako maaaring i-justify ang mga gawa mo sa pamamagitan ng iyong sariling mga problema. Pero natutunan ko na ang aking mga pagkakamali. Minsan, kahit hindi mo nagustuhin, natututo ka masaktan din. Anong pinagkaiba natin? Teka, nagbago ka ba talaga? O ginagawa mo lang ito para makaalis sa sitwasyong ito? Kung may pagkakataon ako, gagawin ko ang tama. Oo, nagkamali ako. Pero ayokong sumunod sa landas ng mga api. Gusto kong matuto. Kaya mo bang ipakita ang tunay na pagbabago? Kapag ang mga tao ay nakakita ng sakit, madalas silang natatakot na magbago. Ngayon, ikaw nang may pagkakataon. Kung hindi mo napapansin, tuloy lang ako sa dati kong buhay. Pero kung bibigyan mo ako ng pagkakataon, gagawin ko ang lahat upang makabawi. Hindi ko alam kung dapat ba akong maniwala sa'yo. Ang mga pangako ay madali lang sabihin, pero mahirap gawin. Kung bibigyan mo ako ng pagkakataon, ipapakita ko sa'yo. Susubukan kong makabawi sa pamamagitan ng mga aksyon, hindi sa mga salita. Habang naglalakad si Yani pauwi, ang kanyang puso ay puno pa rin ng galit at pagkamuhi. Ang mga alaala ng pagsunog sa kanilang tirahan at ang mga pang-aaping naranasan ay muling bumalik sa kanya.
Pagdating niya sa kanilang bahay, naroon ang kanyang lolo at lola, nag-aalala sa kanyang kalagayan. Apo, saan ka ba galing? Nag-alala kami sa'yo. Anong nangyari? Wala na tayong tahanan, Lolo. Sinunog ng mga taong ating bahay. Wala silang kaawa-awa. Kaya sa kagustuhan kong gumantay, umalis ako kanina. Ano? Yani, kailangan nating kalmahin ang sitwasyon. Paano ako magiging kalmado? Namatay ang ating tahanan, ang ating alaala. Sa tingin niyo ba, may pakialam sila sa ating kalagayan? Kailangan mong maunawaan na po. Hindi ang galit ang sagot. Ang pang-aaway ay hindi makapagbibigay sa atin ng kapayapaan. Hindi ko kayang patawarin ng mga tao. Wala silang karapatang gawin to sa atin. Pero kung maghihiganti ka, anong mangyayari sa'yo? Isang siklo ng galit ang magsisimula at walang katapusan. Kailangan mong maging matatag. Matatag? Anong silbi ng pagiging matatag kung ang mga tao nagpasakit sa atin ay hindi pinapansin ang ating mga pagdurusa? Ang pag-asang makabawi mula sa sakit ay mas mahalaga kaysa sa paghihiganti. Isipin mo, Yani, kapag napuno ka ng galit, hindi ka na magiging ikaw. Pero hindi ko kayang itigil ang nararamdaman ko. Nais kong ipakita sa kanila na merong kapalit ang kanilang mga ginawa. Yani, mas mabuti ang magpatawad kaysa sa maghiganti. Ang tunay na lakas ay hindi nagmumula sa galit, kundi sa kakayahang makapagpatawad at makabawi. Paano ako magpapatawad? Paano ko malilimutan ang mga nangyari? Minsan ang pagpapatawad ay hindi para sa kanila, kundi para sa sarili mo. Sa pamamagitan ng pagpapatawad, makakawala ka sa bigat ng galit at makakahanap ng kapayapaan. Siguro may katotohanan ang sinasabi ninyo. Pero paano ko sisimulan ang pagbabago? Magsimula ka sa sarili mo, Apo. Matututunan mong mahalin ang sarili mo kahit ano pa ang nangyari. Pagkatapos, unti-unti mong kayaning ibalik ang iyong mga pangarap at umpisahan ang bagong simula. Sa mga salitang yon, unti-unting nagising sa puso ni Yani ang isang pag-asa. Ang galit ay hindi na nagiging hadlang kundi nagiging pagkakataon upang muling bumangon. Sa tulong ng kanyang lolo at lola, siya ay nagpasya na baguhin ang kanyang landas at piliin ang kapayapaan. Habang unti-unting bumabalik si Yani sa kanyang mga sensasyon, nakaramdam siya ng isang bagong pag-asa. Napagtanto niyang kinakailangan nilang maghanap ng bagong simula, malayo sa mga taong mapanakit sa kanila. Yani, mukhang oras na para tayo ay lumipat sa ibang lugar. Isang baryo kung saan makakahanap tayo ng kapayapaan at seguridad. Lolo, saan tayo pupunta? Wala tayong kakilala sa malayong baryo. Anong mangyayari sa atin doon? May mga tao ron na kilala ko. Matagal na tayong may mga kaibigan sa baryong yon. Alam ko na doon ay magiging mas masaya tayo. Pero paano kung hindi kami tanggapin? Paano kung may mangyaring masama muli? Huwag kang matakot, Apo. Ang buhay ay puno ng panganib. Ngunit kailangan natin itong harapin ng may tapang. Magsimula tayo sa bagong pahina. At anong gagawin natin kapag nandyan na tayo? May mga pagkakataon doon na maaari tayong magsimula muli. Makakahanap tayo ng bagong tahanan at makakakilala ng mga bagong tao. Magtatanim tayo ng mga gulay at prutas at matututo tayong mangisda sa tabi ng ilog. Gusto ko yun, Lola. Siguradong magiging masaya tayo magtatanim ng mga bagay na makakain. Oo, at ang mga bagong karanasan ang magiging sandata mo laban sa galit. Makakalimutan mo ang mga pang-aapi at makikita mo ang mga magagandang bagay sa paligid. Opo, nakikita ko na mga posibilidad. Nais kong simulan ng bagong buhay. Kaya maghanda na tayo, Apo. Uuwi tayo sa ating mga alaala, pero sa isang mas magandang bersyon ng ating sarili. Sa mga sumunod na araw, pinagsikapan nilang ipunin ang kanilang mga gamit.
Ang pag-asa sa bagong simula ay unti-unting nagbigay liwanag sa kanilang mga mata. Sa huli, sila'y naglakbay patungo sa bagong baryo. Nagdala ng kanilang mga pangarap at iniwan ang mga alaala ng nakaraan na puno ng sakit at pagdurusa. Sigurado akong magiging mas mabuti ang lahat. Sa bagong baryo, kami ay magiging masaya. Oo, Yani. Ang pinakamahalaga ay ang ating pamilya at ang pagmamahal na dala natin. Magiging bagong simula ito para sa atin. Isang pagkakataon na muling umusbong at mangarap. At sa paglipas ng panahon, natutunan ni Yani na ang tunay na lakas ay hindi nagmumula sa pag-aaway, kundi sa kakayahang bumangon, magpatawad at lumikha ng mas magandang kinabukasan. Sa pagdating nila sa bagong baryo, natagpuan ni Yani ang isang tahimik at maaliwalas na komunidad. Ang mga tao ay masasaya at ang mga bahay ay puno ng ngiti at pag-asa. Ngunit sa likod ng kanyang ngiti, may takot pa ring bumabalot sa kanyang puso. Alam niya na hindi pa siya ligtas mula sa kanyang nakaraan. Yani, gusto kong makinig ka ng mabuti. Sa bagong simula na ito, mahalaga ang iyong seguridad. Opo, Lolo. Ano po ba ang dapat kong gawin? Kailangan mong itago ang iyong tunay na pagkatao. Ang iyong kapangyarihan bilang kuwagbag ay dapat manatiling lihim. Isinalin lamang ito sa iyo ng iyong ina bago siya pumanaw. At alam mong delikado ito. Pero paano kung may makaalam? Baka hindi ko maikubli ang lahat. Minsan ang mga hindi alam ay nagiging banta. Huwag mong hayaan na malaman ng ibang tungkol sa iyong kakayahan. Kung malaman nila, baka magdulot ito ng takot at galit. At ang mga tao ay hindi alam kung paano ka tratuhin. Oo, Apo. Ang kuwagbag ay itinuturing na isang alamat, isang bagay na kinatatakutan ng maraming tao. Kailangan mong ipakita ang iyong sarili na isang normal na tao. Naintindihan ko po. Ngunit paano kung may mangyaring masama sa akin at hindi ko magagamit ang kapangyarihan ko? Huwag kang matakot, Yani. Kapag dumating ang oras na kinakailangan mong gamitin ang iyong kapangyarihan, makikita mo ang tamang pagkakataon. Ang pagiging matatag at mapagmatsyag ay susi. Isang pamilya tayo at sama-sama tayong lalaban. Ang iyong pagkatao ay isang bahagi ng ating lahi, ngunit hindi ito ang tinutukoy ng iba. Salamat po, Lola at Lolo. Pipilitin kong itago ito at maging normal. Gagawin ko ang lahat para sa pamilya natin. Habang nagpatuloy sila sa kanilang bagong buhay, si Yani ay nagpasya na lumahok sa mga aktibidad ng baryo. Nakilala niya ang mga bagong kaibigan at unti-unting nakalimutan ang mga pasakit ng kanyang nakaraan. Gayunpaman sa kanyang puso, alam niyang ang kanyang sikreto ay patuloy na nagbabantay. Tara, maglaro tayo. Ipakita natin sa kanila na kaya natin magsaya kahit na may mga pagsubok sa buhay. Sa bawat araw na lumilipas, unti-unti niyang naiiwan ang takot at galit. Ngunit sa likod ng mga ngiti, ang alaala ng kanyang kapangyarihan bilang kuwagbag ay patuloy na nagbabantay. At sa kabila ng bagong simula, alam niyang ang kanyang pagkatao ay laging magiging bahagi ng kanyang kwento.